ang aming kontribusyon Mm. sa pagdidiriwang ng 150th na Oo. anibersaryo ni Rizal. Okay. So ano ba yung ano yung mga makikita, let's say ngayong hapon while watching or while listening, makukuha natin yung interest nila na pumunta. Ano ba yung makikita nila sa museum? Doon makikita yung buhay babalikan ang buhay ni Rizal Okay. sa pamamagitan ng mga gamit na galing sa kanya, pinahiram po ng mga kamag-anak ni Rizal sa museum. Tapos makikita rin po yung impluwensya ni Rizal sa ating kultura, sa ating buhay, no? Sa pamamagitan yung Rizal sa ating pera, Rizal sa stamps, mga gusali, mga kalye na nakapangalan kay Rizal. Siyempre, yung mga mas moderno na pagpapakita ng ating mahal kay Rizal, yung Rizal sa isang video game, or Rizal, o yung mga disenyo ng Team Manila, yung Rizal na nakikita sa mga t-shirt ngayon. Meron din mga iba-ibang klaseng mga artwork, mga paintings, sculptures, na ang inspirasyon ay si Rizal. Tapos meron rin po kaming mga gamit na dating ari ni Leonor Rivera at ni Josephine Bracken. Tapos meron po kaming isang, sa gitna po ng museum, meron po isang kwarto kung saan habang umiikot ang mga bisita, pwede po nilang basahin ang mga excerpts, mga quotations galing sa mga tula, galing sa mga nobela, sulat ni Rizal. At sana inspiration ho ito para sa mga tao na sila ay maging sariling nilang Rizal. Yes, okay. Pwede rin silang hindi man nila ma-duplicate, at least man lang porsyento nung mga ginawa ni Rizal ay makita sa kanila. Kasi kung 'di ba lahat tayo manghang-mangha tayo sa mga sa mga achievements ni Rizal, na ang dami niyang alam na wika, na ang dami niyang mga nasulat na mga sanaysay, mga nobela. He's a doctor, he's a farmer. Tapos ang dami niyang mga interest, tapos halos lahat ng ginawa niya talagang nag-excel siya. Tapos na-realize namin sa museum, kung kaya gawin yun ni Rizal, kaya rin natin gawin yun. Kumbaga, ito yung hamon natin doon sa ating mga kababayan ngayon. Ang exhibit din, yung isang hamon na sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, na ituloy ang misyon ni Rizal. Yes. Kaya po, Rizalizing the Future ang tawag ho namin sa exhibit. Alright, sige. Keep on texting dun ho sa mga may gusto hong itanong, mamaya babalikan natin yan. So ito ay beneficial not only for the student, siguro sa lahat. Kumbaga, although mas magiging ito doon sa mga nag-aaral, pero kahit siguro adult ka na, mas maganda pa rin na makarating ka rito at makita mo, madagdagan pa nga yung kaalaman mo about Jose Rizal. Madalas kasi, Tony, ang aming mga bisita po ay mga estudyante, mga high school students, college students. Pero kahit matagal ka ng estudyante, maganda din yung makita mo yung exhibit, yung para maalala lang, matandaan lang ng konti, ano nga ba yung alam natin tungkol kay Rizal. Parang refresher siya, para makilala natin ulit siya. Tapos yung mga detalye na hindi naman tinuturo sa atin sa eskwelahan. Di ba, nagugulat ang mga tao, ay, ganito pala ang buhay ni Rizal. Hindi ko alam yun. Kaya nga. So, yun po yung isa sa mga benepisyo na pwede ho niyong makuha kung kayo po ay magiging bahagi nitong exhibit po na ito, na hanggang October pa ito kamo. Ang exhibit nagbukas po nung June 3, tapos hanggang October 29 ho ito, Tony. So, meron pang 5 months para makita ang exhibit na ito. Ayan. So, kayo ay, sige na nga, baka doon sa mga nagtatanong, Tony, pakitanong naman kay Miss Carla, saan ba matatagpuan ang museum para doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Saan matatagpuan ang museum? Ang Yuchego Museum po ay nasa RCBC Plaza, sa kanto ng Ayala at ng Senator Gil Puyat o Buendia sa Makati City. Ano yung pwedeng maging landmark nila? But the building itself, landmark nila? Sa kanto ho na yun, nandun rin po ang Makati Central Post Office, yes. Tsaka yung mga... May bombero, doon sa may bombero. Tsaka yung mga medyo pamilyar sa Makati, mga kapitbahay rin ho namin, mga ay ang People Support, tsaka ang Ayala columns. Ayun. So, doon lang ho. Kumbaga,
madali lang pong makita itong RCBC Plaza. Doon po matatagpuan yung museum. Okay, so hanggang October pa ito at sabi nga ay bukas ito para sa lahat, not only for the students, sa lahat ng mga Pilipino na gustong kasi nga let's be honest, lahat ho tayo maaring limitado lang yung alam natin about Rizal. So yung pagpunta natin dito, baka yung limitado na yun madadagdagan ng kaalaman about Rizal. And yung sabi mo nga na siguro sa modernong panahon baka may magagawa rin tayo na kahalintulad ng mga nagawa ni Rizal nung kanyang panahon, di ba? Okay. A good day, Sir Tony and Miss Carla. Para po sa inyo, sino ang favorite hero nyo? Answer ko po sa trivia ay letter A, Efren Peña, Florida. Jairi Alvarez of Puawa, Taguig. Who is your favorite hero daw? Siyempre si Rizal. Pag tinanong nyo ako, yung pambansang bayani, yung sasabihin ko. How about you, Miss Carla? Sa to lang, Tony, ako yun din ang sagot ko si Jose Rizal. Talagang aking bayani. Kasi ang nakakatuwa kay Rizal, nung nag-aaral siya sa Europa, nagbabasa siya, pupunta siya sa mga aklatan, sa mga library at nagbabasa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na bagong dumating ang mga Kastila. Ang nakakatuwa na si Rizal, habang kahit nasa abroad siya, pinag-aaralan pa rin niya ang Pilipinas. Makita mo, interesado talaga siya sa ating kasaysayan, sa ating kultura, sa ating sining. Kumbaga para sa mga museum workers tulad ko, magandang inspirasyon na nga si Rizal. Totoo yun. Dahil, di ba, sino sa atin yung nasa ibang bansa ka na halimbawa, but just the same, ang iniisip mo pa rin ay yung iyong bansa, di ba? Usually, yung iba parang dun lang sila nakafocus. Pero iba nga po si Rizal. And if you still remember, noong Rizal Day nga, bisita natin yung mga taga-dapitan at kinuwento nga yung kanilang museum din doon na kung saan napakarami rin nga yung mga nagpupunta doon. Okay, magandang hapon Kuya Tony and Ma'am Carla. May souvenir shop po ba sa exhibit? Ang sagot ko sa trivia ay Efren Peña, Florida. Ricky Amado, Project 6, Quezon City. Maganda yung tanong ni Ricky. Meron ko kaming museum shop sa ground floor ng museum at nagbebenta ko kami ng iba-ibang items po basta related ho kay Rizal. So meron po kaming mga items gawa, mga t-shirts, mga gawa ng Team Manila. Meron kaming espesyal na kape special na kape na talagang tawag namin Rizal Coffee Blend. Gawa ho 'yun ng Eco Store at nagbebenta rin ho kami ng advance tickets para sa Noli Metangere the Musical. Papalabas 'yun sa August 5. Tapos pag sa museum ho sila bumili ng tickets, makakamura sila ng 500 pesos sa tickets nila. Tapos, syempre, marami ring mga libro tukol sa mga buhay at mga gawa ni Rizal. Puro Rizal items po ang makikita sa museum shop. Okay. Alright, good PM Kuya Tony, Ate Carla. Magkano po ang bayad kapag nag-visit ako sa exhibit? Ang sagot ko po sa trivia ay letter A, Efren Peña, Florida, Yumi of Western Bicutan. How much? So, ang entrance po sa Yucheko Museum, napakamura lang po. Mas mura pa sa sine. 100 pesos lang. Para sa mga estudyante, 50 pesos. Sa mga bata tsaka sa mga senior citizens, 25 pesos lang. Tapos, pag bumisita sila sa museum, nabilang isang grupo ng 10. So, pwede kasama ang buong pamilya o mga kabarkada o kung teacher kayo at gusto nyo dalhin yung mga estudyante, meron pa kung may diskwento pa rin doon. Yes, may discount pa ho pag pumunta sila sa museum. Ng grupo. Yes. Okay, so ito isa rin sa mga magandang pwede nating i-offer dun sa mga school heads na yearly, 'di ba, nag-organize sila ng mga field trip. So, wag nilang kalimutan na isama ang pagdalaw sa mga ganitong museum, not necessarily dito sa inyong museum, kasi alam naman natin kung gaano karami yung pwedeng matutunan or madagdag na kaalaman sa isang mag-aaral na magpupunta dito sa mga ganitong museum. So, kung gusto nila ay buhay ni Rizal, kumbaga madagdagan pa yung alam nila sa buhay ni Rizal, eto, i-consider nila ang Yucheko Museum na hanggang October ay merong exhibit para sa kanila. So, dito sa inyong
after October, ano na, kumbaga, kasi baka yung iba mapupunta dyan